ma'am, Yes. just to to tell you, yung pong Section 4 ng refusal to obey subpoena, kapag pinag-uusapan private person, hindi nila maoobliga. Kapag taong gobyerno, pwede, pero pag private person, halimbawa, contractor, sinubpina nila yung kanilang bank records o kaya po ang kanilang pong mga kontrata, yung taong pribado cannot be compelled Hindi basta-basta. actually. Di ba? Kasi hindi naman, Opo. di ba ma'am? Ito ho yun eh. Yes, you're correct. At isa pa pala on the legal side of things, dito po sa bill namin, meron dito prohibition ng issuance of restraining order. Na hindi basta-basta hinto. Kasi pinagbabawal namin dito sa House Bill 4453 na bawal yung issuance. So Section 8, prohibition on the issuance of temporary restraining orders, preliminary injunctions, and preliminary mandatory injunctions. No court except the Supreme Court shall issue any temporary restraining order, preliminary injunction, or preliminary mandatory injunction against the Commission. Wala po ganitong provision dun sa EO. Importante po ito. Kasi alam mo naman, Ted, madaling kumuha ng temporary restraining order and injunction sa mga regular courts. Di ho ba? So, anong mangyayari kung makakuha ng TRO tsaka injunction? So, masususpend, mahihinto yung proceedings. Kaya linagay namin dito. Kaya yung sa tingin ko na every time I read and compare both the EO and our bill 4453, the more I'm convinced na mas tama talaga. Mas ideal kapag batas at hindi lang EO. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!